PVL Semifinals Thursday kanselado. Semifinals match between Akari vs PLDT and Creamline vs Signal hindi na matutuloy. Bagong semis schedule, ating alamin. Gretzel Soltones may cryptic post patungkol sa nasabing power outage. Pinatatamaan nga ba ang Creamline? Thursday, August 29, 2024, nag-anunsyo ang management ng PVL ng kanselasyon ng semifinals match sa pagitan ng Akari vs PLDT at CCS vs Signal dahil di umano sa power outage sa original venue ng semis sa Philsport Arena sa lungsod ng Pasig. And I quote, "The PVL on Thursday afternoon announced the semifinal games thus have been rescheduled to Saturday at Mall of Asia Arena, where the final day was originally scheduled. This postponement has been necessitated by a power outage in the area, caused by the continuous downpour over the past few days. The adverse weather conditions have led to significant damage to several Meralco power posts supplying electricity to the Philsport Arena, rendering the facility inoperable for the scheduled event. The PVL sincerely apologizes for any inconvenience this change may cause and appreciate the understanding and patience of everyone affected. The league is dedicated to maintaining a secure and enjoyable environment for our events and is working diligently to ensure a smooth transition to the new venue and date." Abangan ang bagong date sa ating PVL semifinals ngayong Sabado na, August 31, 2024 sa Mall of Asia Arena. Pinagpiestahan naman ng Pinoy volleyball fans ang cryptic post ni Akari spiker Gretzel Soltones. And I quote, "Dahil, ha 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 ha." Inulan ng samot-saring reaksyon ang nasabing cryptic post. Marami ang nag-assume na pinaparinggan di umano ni Soltones ang Creamline Cool Smashers, kung saan ipinagpaliban di umano ng CCS ang game upang magkaroon ng sapat na pahinga ang manlalaro. Komento ng isang fan, "Hindi ko talaga matanggap yung pag-like niya ni Soltones sa hate tweets kay Eliza Valdez before eh. Kala mo wala silang pinagsamahan." Banat naman ni Gian Mags, "Mahilig naman talagang mang-shade si Soltones noon pa. Kilala na siyang ganyan. Why ask dahil kung naka-indicate naman sa post ang reason and for sure sila ang unang sinabihan ng rason before i-post yung announcement. Hindi ba siya marunong magbasa at umintindi sa post ng PVL?" Ipinagtanggol naman ng isang netizen si Soltones, "Mga ate, leave Gretzel Soltones alone. Nag-a-assume kayo na it's about CCS when in fact nagtatanong lang siya sa tweet about the reason kasi Ticketmax posted na canceled ang games without reason. Her Twitter, her rules. Huwag niyo putaktihin kasi wala naman siyang team na binanggit." Anong masasabi niyo dito, Pinoy volleyball fans? Comment your thoughts down below. Semifinals laglagan Pilipinas. Creamline Cool Smashers muling dadaan sa butas ng karayom upang makabalik sa finals ng PVL Reinforced Conference 2024. MVP Pons, Kyle Negrito at Kyla Atienza makakaharap ang former coach Shaq De Los Santos. Interesting ito mga ka-volleyball fans. Papaano nga ba mapipigilan ni Coach Shaq De Los Santos ang mga former Lady Tams sa Creamline? Anong performance ang ipapamalas ng tatlo nang sa ganun ay hindi mahulog sa bitag ng dati nilang mentor? Malaking factor sa Bernadette Pons sa huling panalo ng CCS against PGA, kung saan pinadapa ng Cool Smashers ang two-pit reinforced champion Petrogas Angels. Nagtala si Pons ng 16 points upang panatilihing buhay ang kampanya ng kupunan para sa kampyonato. Si Coach Shaq De Los Santos man ang humubog sa 5'8" open hitter mula FEU hanggang sa Petron Blaze Spikers. Aminado pa rin ng FEU alumna na kung mayroon mang tao na kilala siya from head to toe ay walang iba kundi si Coach Shaq. Pero buwelta ni Pons na hindi na siya basta-basta ngayon. Marami na itong baon mula nang nahiwalay sa former mentor. And I quote, "Syempre excited ako na makalaban din sila. Alam ko na kilala ako ni Coach kung paano ako maglaro, pero mas marami na akong baon ngayon." Si Coach Shaq naman hindi naman napuputol yung communication namin. Minsan naman nag-uusap pa rin kami. Proud siya sa nagiging performance ko ngayon. So syempre, isa rin yun sa motivation ko para mas mag-perform palalo. Lalo na sila yung makakaharap namin. Sa pagkawala sa lineup ng tatlong CCS superstar na sina Gemma Galanza, Tots Carlos at Eliza Valdez, ay malaking bentahe para sa CCS ang presensya ni Pons. Isa pang factor sa nasabing laban ang gating ni Creamline setter Kyle Negrito. Nagtala ng 5 puntos at 16 excellent sets si Kyle. Best moment for Kyle nang tapusin nito ang laban sa isang drop ball. Isa naman si Kyla Atienza sa mga dahilan kung bakit na-frustrate si Wilma Salas. Huling-huli kasi ni Atienza ang mga palo ni Salas. Nagtala si Kyla ng 9 excellent digs. Muling lulusot sa pinakamakipot na lagusan ng Cool Smashers.
Makakalaban nila ang isa sa mga pinakamalakas na team sa komperensya. Kakaharapin ng CCS ang Signal HD Spikers sa pangunguna ni Signal Reinforcement MJ Perez. Sasamahan ng magigiting na local players na sina Ces Molina, Riri Meneses, Rose Doria, Jal Cayuna, Chin Basas at Judith Abil. Hindi naman magpapalamang ang Creamline. Papadyak sina Michelle Gumabaw, Bea De Leon, Pangs Panaga at Erica Stanton. Hindi rin basta-basta ang adjustment ni Coach Sherwin Meneses kung saan palong-palo ang 3 liberos upang inside the court panatilihing buhay ang bola. Bentahe ito for CCS na siyang problema naman ang para sa Signal. Magkakaalaman na Pinoy volleyball fans. Abangan ang pagtutuos ni Coach Sherwin Meneses laban kay Coach Shaq De Los Santos. Namin kanina sa isa't isa. It's a do or do. So we're not gonna die. So gusto din talaga namin na ma-extend yung game na to for Erica din. Kasi syempre sobrang nag-enjoy din talaga siya dito sa volleyball sa Philippines. Yeah, I think I have a pretty specific pre-game ritual. I kind of do a lot of things just to get my mind right before every game. Comes to my breathing, just mindfulness, visualization stuff. Just because that personally really helps me with settling any nerves. And then also just reminding myself that volleyball's fun. I have fun playing with my team. I love my teammates, and so just making sure that I'm staying external, because if I get internal and too much in my head, then it affects my play. So just making sure that I'm connecting with my teammates all the time, overly communicating if I'm feeling any nerves or anxiety or anything like that. So really just kind of working on like mindfulness things to stay calm. And for Coach, yung nakasanay na po yung team sa mga knockout games, pagkalaban sa Petroga. So bago po itong game na to, ano po yung naging messaging sa team, ano yung parang reminder na lang sa kanila na hindi na bago itong sitwasyon, pero every time, kumbaga yung approach, paano yung kinakondisyon niyo? Sabi ko naman ang Creamline naman, every point, kahit sino yung kalaban, pinaglalabanan talaga. So, focus lang kami sa situation, dun sa mangyayari palagi sa game. So, dun na kami nakapokus. Do or die o hindi do or die, yung situation na hinaharap namin, dun lang kami nag-focus palagi. Dun lang naman yung Creamline. For Coach, itong reinforce isa sa mga medyo mailang sa Creamline. Isa ba sa motivation yung ganun nga para umatuloy-tuloy na umabante dito sa conference? Isa rin kasi syempre yun nga, medyo hindi naging maganda yung last reinforce namin. Pero syempre sabi ko nga sa team namin, mag-design lang muna kami, yung result talaga susunod lang sa ensayo namin. Kahit sino nandyan, pwede maglaro, basta makapag-ensayo ako. Target din namin na makabawi kami ngayon. So, step by step lang.